Narating ko ang bahay ni Senior Theodore McWright. Ayon kay Tori, delikadong pumasok sa lugar pero yun lang daw maaari namin gawin ngayon habang wala pang sapat na impormasyon tungkol sa mission ko. Hindi mahirap ang umakyat baba sa matataas na pader. After all, higit pa sa pag-akyat ng pader ang naging training namin. Nasa South Park pa ang Romoronda. Take your time. Sabi ni Tori na siyang nagmamonitor sa gagawin ko ngayon. Kahit pa sinabi nitong nasa kabilang bahagi pa ang mga bantay, mabilis pa rin na naging kilos ko. Ginamit ko ang bilis sa pagtakbo para makaakyat sa balcony. Nasira pa ang halamang naapakan ko pero wala akong pakialam doon. Hindi naman siguro plan tito, plan lolo sa Senior Theodore McWright. Nang makatapak ng maayos sa floor ng balcony, maingat na hinawi ko ang kurtina. Walang tao dyan. Kwarto ng asawa mo yan. Kahit naman may makakita sa akin, hindi naman agad ako makikilala dahil sa face mask na suot ko. Humakbang ako mapapasok. Sino to? Tanong ko ng damputin na larawan. Ama, ni Kurt. Tinatigan ko iyon na mabuti. Pero wala namang resemblance ang nasa larawan kahit konti sa asawa ko. I doubt. Bagyang natawa si Tori sa sinabi ko. May nalaman ako habang pinapanood ko ilang footage sa mansyon na iyan. May relasyon ng ina ni Kurt at ang lolo niya. Sa tingin ko, hindi si Tras McWright ang ama ng asawa mo. Pero tiyak na wala kang pakialam doon dahil hindi naman iyon ang mission mo. Tumawa pa ito sa kabilang linya. No, I'm interested. Isend mo ang details sa akin. Sabi ko bago humakbang na patungo sa pinto ng silid. Wait! Hindi ko tinuloy ang pagbukas. Nihintay ko muna ang command dito bago kumilos. Go! Turn left. 3 doors, library. Simple command pero mabilis na proseso ng utak ko kaya naman nakarating ako nang walang naging problema. Maingat ako nakapasok. Obvious naman na mataas ang security ng library na ito. Nagaw ng atensyon ko ang larawan ng matanda na waring kahit saan ako pumesto ay waring nakatingin sa akin. Don't worry, nagawan ko na ng paraan ng CCTV, lalo na ng part na nasa library. Just do your thing. Lumapit ako sa vault. Parang pangkaraniwang vault lang iyon kaya naman mabilis kong binuksan. Sanay ako sa ganito. Madali ko lang iyong nabuksan. No alarm or anything. Lahat ng papel na laman ng vault ay inilagay ko sa bag. Walang itinira. Umalis ka na dyan. Pumasok na ng vicinity sa sasakyan ni Senior Theodore McWright. Mabilis ko isinara ang vault. Pagkatapos ay mabilis na lumabas at pumasok sa silid ni Kurt. Doon din ako dumaan sa balcony. Sa kabutihang palad, nakarating ako sa motor ko na walang aberya. Nang sipatin ko ang orasan, mahigit 10 minutes lang itinagal ko sa loob. Mula pagpasok at paglabas. Mabilis kong pinausad ang sakyan. Thanks, Tori. Bahagyang hinihingal na ani ko rito. No problem. Bye. Sabi nito at nawala na ito sa linya. Sa likod din ng building ako nagpark. Inabutan ko ang mga bodyguards na kanya-kanya pa rin ang pwesto at ang iba'y mukhang umiidli pa. Nilagpasan ko ang pinto na binabantayan nila at pumasok sa dulong pinto. Doon ko iniwan ang pinagubaran ko kanina. Pagkatapos mag-ayos, ay tinungo ko ang connecting door. Napangiti sa Mercedes na makita ko. Sumanyas lang ako rito na ipagpatuloy nito ang ginagawa habang ako'y mabilis na pumesto sa isa pang lamesa at mabilis na inilabas ang laman ng bag. Napailing ako nang mapahapyawan ng basa ang nilalaman ng ilan. Tori, bigkas ko sa pangalan nito nang itap ko ang device na nasa tenga ko. One tap, connected na iyon agad. Yes. Company illegal transaction and stuff. Ipapaubaya ko na ito kay Lady A. Sabi ko rito, pagdating sa negosyo, ipupusta ko ang lahat. Kayang-kaya iyon ni Lady A. Hey, ipadala mo na lang kay Mercedes sa mga files. Sinuryapan ko ang babae na abala sa pagtitipa. Nang humingi ako kay Lady A nang hahalili dito sa office ko, si Mercedes ang ibinigay niya. Hindi man opisyal na miyembro ng organization, malaki naman ang utang na loob nito sa grupo namin. Kaya nang ini-offer ni Lady A ang position, ay mabilis nitong tinanggap. Kailangan po ng ilang signature. Alanganing sabi nito nang matapos sa ginagawa nito. Ngumiti ako rito. Sure. Mabilis ko yung pinirmahan matapos pasadahan ng basa. Alis na ako, Mercedes. Mabilis naman itong tumango. Pero bago isunod-sunod na katok ang pumukaw sa amin, mabilis kami nagpalit ng posisyon ni Mercedes. Ito na ang lumapit sa pinto at pinagbuksan iyon. Kurt? Takan sabi ko na makita ang asawa na papasok. Hindi ba dapat kasalukuyan na itong bumabiyahe? Anong ginagawa nito?
Abay, sayang yung patuwad-tuwad ko kaninang umaga sa CR dahil tuwang-tuwa ko na mawawala sa paningin ko ang walang hiyang ito. Surprise? Nakangisi nitong sabi. Humakbang ito palapit sa akin. Hindi ko inaasahan ang biglang pagyuko nito at paglapat ng labi sa labi ko. Walang hiya talaga. Sa Mercedes na tuloy ang nahiya at nag-iwas ng tingin. Anong ginagawa mo rito? Mahina pero mariin ang pagkakabigkas ng tanong ko. Visiting my wife, I guess? May paangat-angat pa ng kilay. Ang sarap tiyaniin isa-isa. Di ba may conference ka? Bahagi akong inangatan ng kilay ang loko. Naisip ko kasi na baka mamiss mo ko. Kung pwede ko lang bayagan, baka kanina pa durog ang itlog nito. Mukhang nakasagap ka ng virus. Tara, magpa-check up tayo. Sumimangot naman ito. I'll tell you later. Mag-lunch muna tayo. Sinipad ko ang orasan. 10:50 pa lang ng umaga pero kunwari nag-isip pa ako. Sige, mabilis lang ha. May trabaho pa kasi ako rito. Mabilis naman itong tumango. Kailangan ako sa conference na iyon, pero tauhan ko dala pinadala ko. Sinong matinong tao ang gagawa noon? Dahil lang sa sumagi sa isipan ko, si Amira. Shit, hindi ito ang dapat na ginagawa ko. Bakit parang mas naghihintay pa ako ng atensyon ni Amira? Sunulyapan ko ito nakatabi ko sa backseat. Parang wala na namang pakialam sa paligid niya dahil abala siya sa cellphone niya. Mabilis ko iyong hinablot. What is this? Takang tanong ko rito. Pal nito. Nagbabasa ako sa dream. Nahuli na ni Melis yung asawa niya nagloloko. Akin na nga yan. Sabi nito at mabilis iyong binawi sa akin. Muli itong umayos ng upo at pinagpatuloy ang pagbabasa. Nagsasalubong ang kilay nito. Parang gigil na gigil. Napabuntong hininga na lang ako at inilabas na rin ang cellphone. May message, si Kendra. Mabilis ko yung binuksan. Nang makaramdam ng excitement nang mabasa ang pangalan nito. Paalis ako ngayon. Huwag ka nang tumuloy sa apartment ko. May photoshoot ako. Yun lang ang message nito. Again, napuno na naman ng disappointment ang puso ko. Pero pinilit ko na lang isipin na busy lang talaga ito. After all, pangarap niya maging tanyag na modelo. Are you okay? Takang tanong ni Amira sa akin. Mabilis kong isinara ang phone at tumango. Narating namin ang restaurant kung saan nagpa-reserve ako ng table for two. Sabay kaming pumasok dito sa loob. Pagdating sa pwesto namin, pinapanood ko na lang si Amira. Para kasing siguradong sigurado ito sa o-orderin. Dahil hindi pa naman talaga lunch, umorder ako ng pasta. Base sa file na ipinadala ni Tori, paborito daw ni Kurt ang chicken pasta sa restaurant na ito. Kaya yun ang in-order ko. Pareho lang naman kaming yun ang paborito. Nag-request lang ito ng kape. Sis, kape? Sinong nasa katanuan ang o-order ng kape sa ganitong oras? Fine, umorder na rin ako. Fine din, wala kaming dalawa sa katanuan. Stop looking at me. Hindi ako ang pagkain dito. Nakangising sabi ko kay Kurt nang mahuli na naman itong nakatitig sa akin. Nilalaro-laro lang nito ng tinidor ang pasta niya. Habang ako ito kain na. Bumuntong hininga ito at saka nagsimula ng kumain. Mabilis akong bumasa ng asta o kilos ng tao. Pero pagdating sa lalaking ito, ewan, minsan madali pero sa ganito ikinikilos niya ang hirap niyang basahin. Bakit hindi ka natuloy sa flight mo? Nagkaaberya ba? Tanong ko rito. Nakuha pang magsalita habang umuwiya. Table manners? Huy, pinapunta ko na lang ang tauhan ko roon. Sabi nito na mabilis na nag-iwas ng tingin. Kayang-kaya na niya yun. I doubt. Todo sabi ka pa kaninang madaling araw na mahalaga ang conference na iyon. Nag-away ba kayo ng kapatid ko? Tanong ko dito na pinipilit pa rin basahin ang ekspresyon ng mukha nito. Nang sumimangot ito, doon ko naunawaan ang dahilan. Busy siya. Parang labas sa ilong na anito. Dahil busy siya, hindi ka na tumuloy? Napakababaw mo namang nilalang. Siguro naman nauunawaan mo kung bakit siya busy. Pangarap niya yun. Siguro naman understandable kung bakit mas nagpo-focus siya doon. Seryosong ani ko rito. Yeah? Tipid na ani to. Pero hindi ka masaya. Come on. Gurang ka na pero kung makasimangot ka, daig mo pantan ager na hindi sinipot ng jowa. Sinamaan ako nito ng tingin ngunit nagkibit balikat lang ako. I'm not. Mariing tanggi nito. Bakit ka nakasimangot? Baka naman may ibang dahilan. Ano? Tell me, makikinig ako.
Sabi ko rito. Huminga na naman ito ng malalim at muling pinaikot-ikot ang pasta nito. I'm just tired. Busy ka ba? Pwede ba tayong mag-out of town? Natigilan ako at napatingin dito. Mabilis na naman ito nag-iwas ng tingin. Busy ako sa busy. Nagsisimula na ako sa misyon ko pero may misyon din ako sa lalaking ito. Bahagi ako nag-isip saka tinignan ito. Kahit na 2 days lang. Parang desperadong sabi nito. Kung may pinagdadaanan man ito, sa tingin ko hindi lang sa relasyon nito sa kapatid ko iyon. Humirit pa talaga kahit 2 days. Bahagi ako nag-isip saka tumingin dito. 2 days. Fine. Hinitaan ko ito saka muli ipinagpatuloy ang pagkain. Kung magkakaproblema sa Kendra at Kurt, hindi makatutulong ang ganoong sitwasyon kay Kendra. Hindi rin pwedeng mabaling sa ibang atensyon na lalaking ito. Thank you, Amira. Sinulyapan ko ito at kinindatan. Ikape mo na lang yan. Cheers! Sabay angat ng taasan ng kape. Napangiti na rin ito at dinampot ang tasa ng kape. May problema talaga si Kurt na hindi niya magawang sabihin sa kahit na sino sa mga tao sa paligid niya. Madaling-madali siya na makapag-out of town kami. Pagdating namin sa bahay niya sa Di Alpas Town, sinabi nito mag-impake na ako at babiyahe kami ng madaling araw. Katatapos ko lang mag-impake na lumabas ako ng walk-in closet at abutan si Kurt doon na nakahiga na at mukha na siyang natutulog. Nagtungo ako sa pinto ng balcony at isinara iyon. Saka maingat na humiga sa bakanteng pwesto ng kama. Tumalikod ako ng higa sa asawang mukhang tulog na. Pero papikit pa lang ako nang gumalaw ang katabi ko at pumulupot ang braso sa bewang ko at kabigin palapit dito. Hindi ito nagkomento na parang normal lang para dito ang ginawa nito. Dahil na rin sa antok, hindi na rin ako nagreklamo at itinulog ko na lang din. 4 a.m. nagising ako dahil sa lalaking parang nananaginip dahil bigla na lang napabalikwas. Kahit kasarapan ng tulog, basta may weird na nangyayari sa paligid ay nagigising agad ako. Are you okay? Hinahagod-hagod ang likod nito habang marasang paghinga. Sorry, nagising pa kita. Sabi nito na napasabunot pa sa kanyang buhok. Halatang masama ang naging panaginip nito basa na rin sa naging reaksyon ng katawan nito ngayon. It's okay. Gusto mo bang ikuha kita ng tubig? Tanong ko rito. Mabilis itong umiling at pabagsak na muling nahiga. Kinabig nito ang braso ko dahilan para mapahiga ako at mapaunan sa dibdib niya. Hindi niya ako hinayaang makaayos ng higa. Nanatili ako nakaunan sa kanyang dibdiba. Ang kamay niya ay nagtungo sa ibabaw ng ulo ko at waring nilalaro-laro iyon. Anong oras tayo babiyahe? Tanong ko rito. 5 a.m. wife. Anito na bahagyang pumikit. Ano bang napanaginipan mo? Tanong ko rito ngunit hindi ito kumibo. Lumipas sa mga minuto na tahimik lang siya kaya naman itinikom ko na lang din ang bibig ko. Alam ko kung kailan at hindi ibubuka ang bibig. Parang ang nakaidli pa ako nang tapikin ito ang braso ko. Mag-ready na tayo. Mabilis akong bumangon at nag-inat muna. Habang si Kurt ay lumabas na ng salida. Pagkatapos mag-stretching ay nagpa siya na ako maligo. Sanay ako sa mabilisang kilos kaya naman ang kumatok si Kurt ay bitbit ko na ang malata ko at pinagbuksan ko na ito ng pinto. Kinuha nito agad iyon at naglahad ng kamay sa akin. Dahil antok pa ang diwa ko, tinanggap ko iyon at sabay na kami naglakad pababa. Ito pa ay nagbukas ng pinto ng kotse. Wala kaming kasamang bodyguards. Weird, but I don't mind. Sabi ko nga kayang-kaya kong protektahan ang sarili ko at ang lalaking ito. Mag-drive-thru na lang tayo later. Sabi ni Kurt nang umusad na ang sakyan, palabas ng gate. Tumango lang naman ako at bahagyang iniayos ang upuan. You can sleep if you want. Mahinahong anito. Nope. Pagpagod ka na, ako naman magdadrive. Tugon ko rito sabay tingin sa labas ng bintana. I can manage. Anito. For sure, pride and ego na naman ang nangingibabaw dito. Saan ba kasi tayo pupunta? Pangungulit ko dito. Sa rest house na binili ko sa Zambales. Really? Sikat ang Zambales sa magagandang beaches. Excited kong sabi rito. Nakapunta ka na ba ng Zambales? Tanong nito sa akin. Nanulis ang uso ko at mabilis na umiling. Hindi pa, pero isa sa dream place ko na mapuntahan iyon. Excited na ani ko rito. Nakikita ko kasi madalas sa mga articles na napipicture ang lugar na iyon. Pwede tayo mag-extend sa rest house. May trabaho ka, may trabaho ako.
Putol ko sa sasabihin pa sana nito. Napangawi pa ito at bahagyang tumango. Nang makakita kami ng drive-thru, agad kaming namili ng pagkain. Hindi ako healthy eater, kaya lahat ng gusto ko sa menu, in-order ko na. Si Court ang nagbayad, of course. Habang pumabiyahe kami, sinusubuan ko pa ito. Parang normal lang naman. Walang ilang na nararamdaman. Siguro dahil hindi ko ginagawang big deal ang simpleng action na ito. Sinusubuan ko pa ito ng fries. After all, isa rin ito sa trabaho ko. Nang marating namin ang rest house dito, sinalubong kami ng caretaker. Si Manang Vilma. Pakilala ni Kurt. Naglahad agad ako ng kamay dito. She's my wife, Amira. Nice meeting you, ma'am. Nice to meet you too, Manang Vilma. Nakangiting sabi ko rito. Nag-ring ang cellphone ko bago pa ako makapasok sa bahay. Nagpaalam ako na sasagutin lang iyon saglit. Tori? Takang anas ko sa pangalan nito. Nakarating na kayo? Nag-iwan ako ng mensahe na mag-out of town kami ni Kurt, kaya siguro tumawag ito. Kadarating lang. Any news? Ako na muna bahala. Enjoy. Maasahan talaga ito kahit na ang kapatid nitong si Terry. Thanks. Sabi ko, naputol agad ang tawag. Alam ko naman kung bakit hindi malang ito nagpaalam. Kapag ganoon, ibig sabihin emergency o trabaho. Tuluyan akong pumasok at hinanap si Kurt. Hinahanap po bang asawa mo, ma'am? Umakyat po sa kwarto ninyo. Iniakyat ang mga maleta nyo. Ani ng matanda. Okay, thanks. Tipid na sabi ko sa kahumakbang patungo sa hagdan. Kaliwa po kayo. Bili nito. Dire-diretso na akong umakyat at kumatok bago pumasok sa silid. Itinikom ko ang bibig ko nang marinig ang asawang kausap ang kasintahan nito. Weird. Asawa ko pero kausap nito ang kasintahan. It's not a big deal. After all, salimpusa lang naman ako rito. Sumanyas ito na kausap si Kendra. Ngumiti lang ako at tumangutango. Nagtungo sa maleta at nagkalkal sa mga bagahe ko. Nakakuha ko ng 2-piece swimsuit. Nakakaengganyo maligo sa dagat kaya kahit kadarating lang at hindi pa nakakapagpahinga, nagpasya na ako maligo. Pagkakuha ng gamit, pumasok ako sa banyo at mabilis na nagpalit. Narinig ko si Kurt na malambing na nakikipag-usap kay Kendra. Pero bahala sila sa buhay nila. Basta ako, maliligo agad. Ito ang isa sa na-miss ko noong nagtutraining ako. Kayang-kaya kong lumangoy kahit ilang milya pa. Tanda ko pa noong nagkaroon kami ng misyon ni Isla at Barbara. Pinasok namin ang isla kung saan hostage ang anak ng direktor ng isang kilalang company. Kaming 3 lang ang pumasok sa tulong ng pag-guide ni Tori. No backup. Dahil sa ibang klaseng patibong, kami lang talaga ang hinayaan ni Lady A na pumasok at gawin ang misyon. You see? Buhay pa naman kami. Shit! Napatingin ako kay Kurt na kasalukuyan pa rin kausap ang kanyang kasintahan. Nakaangat ang kilay na sumenyas ako dito na lalabas na. Ipinatong ko lang ang t-shirt nito na pinagubaran at excited nang tumakbo palabas. Di ko alam kung bakit ito nagmura. Basta ako, maliligo muna. I miss you too. Kumain ka na ba? Tanong ni Kendra sa akin. Babe? Pukaw nito sa akin. Biglang nawala sa isip ko na kausap ko palang kasintahan ko. Nope. Kadarating lang namin ni Amira dito sa rest house. Bahagya pang nautal na ani ko rito. Nasaan ang kapatid ko? Tanong nito sa akin. I don't know. Ayokong isipin nito na masyado akong attached sa kapatid nito. Ayokong makadama ito ng insecurity. Baka nasa labas. Sabi ko pero sa totoo lang ang tingin ko ay napako sa babaeng tanaw ko mula dito sa balcony. Excited na tumatakbo patungo sa dagat. Sinusunod ka ba niya? Tanong nito sa akin. Yeah, sinusunod niya lahat ng plans natin, babe. That's good. Mabilis na sagot nito. May narinig akong boses mula sa background na ikinasalubong ng kilay ko. Who's that? Bahagyang kumabog ang aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit. Katrabaho ko. I need to hang up now. Magsisimula na ang meeting with the big bosses. Sasagot pa lang ako nang putulin na nito ang tawag. Napatingin ako sa bintana kung saan ngayon ay tanaw na si Amira na lumulusong sa tubig. Shit. Bigla na lang ito lumabas kanina mula sa banyo. Just wearing a freaking 2-piece swimsuit. Parang baliwala lang dito ang presensya ko. Bakit pakiramdam ko gusto kong pansinin naman ito ang presence ko?
Bakit parang gusto kong kahit konti? Magparamdam naman ito ng konting pagtingin sa akin. This is not good. Not really good. Lalo't may kasintahan ako at ngayon ay katatapos ko lang kausapin. Para siyang walang kapaguran na nagpabalik-balik sa paglangoy. Medyo mainit na pero baliwala lang sa kanya. Plano ko sanang panoorin lang siya pero nagpasya na ako lumapit at tawagin siya. Magpahinga muna tayo. Sabi ko rito na agad ibinalot dito ang tuwalyang dala ko ng umahon nito. Ibang epekto sa akin ang presensya ni Amira. Mas lalo kapag nasa ganitong ayos ito. Thanks. Hingal na sabi nito at hinawakan ng dulong parte para hindi malaglag. Inakbayan ko siya at iginiyang pabalik sa bahay. Uuwi ang caretaker sa ipinatayo kong bahay nila. Nasa bandang dulo lang ng lupain ko. Kami lang ni Amira ang may iwan dito. Babalik lang sila kapag uuwi na kami. Bumalik kami sa salida. Diretso banyo agad ito habang ako'y nagtungo ako sa maleta niya at naghanda ng isusuot niya. Ilang minuto lang ang binilang, lumabas ito na nakarobe lang. Iniabot ko rito ang damit niya. Saka siya bumalik sa banyo. Paglabas niya ay bihis na siya. Pansin ko na binuhulang niya ang buhok niya kaya naman iginiya ko siyang paupo sa kama at kinuha ang suklay para masuklayan siya. Hindi naman ito nagreklamo. Gusto mo ba magluto na lang? O lumabas tayo para kumain? Tanong ko rito. Marunong ka? Lumingon pa ito na waring hindi ka panipaniwala ang sinabi ko. Tumango ako sa kamuling sinuklayan ng buhok niya. Marunong ako. Sanay ako na ipaghanda ang sarili ko. Noon nga nag-aaral si Kendra, ako naghahanda sa baon niya. Paliwanag ko rito. Nag-live-in kayo? Gulat na tanong nito sa akin. Oo nga pala, nabanggit ni Kendra na wala si Amira noon. Nagliliwaliw at inuubos ang yaman ng pamilya nila sa ibang bansa. I respect your sister. Maraming pangarap ang kapatid mo kaya. Natanong ko lang naman, di naman ako chismosa. Pero nagsaks na kayo? Umiling ako. I respect her. So ako hindi mo nire-respeto? Natigilan ako tinawakan na magkabilang balikat dito para mapaharap sa akin. Parang hindi naman mabigat sa loob nito at sinabi nito. Sa totoo lang, hirap na hirap akong basahin ang kilos ni Amira. Parang sari-sari itong ikubli kung ano man ang nararamdaman nito. I respect you too. No hard feelings. Ayos lang naman. Part of the plan, diba? Nito nang umisi pa. Parang hindi ko gusto ang ideya na naitanim sa isip nito. Pero sino ako para itama ito? Yeah. Parang biglang nagkailangan tuloy kami. Alam ko naman na malaki ang sakripisyo ni Amira para sa amin ni Kendra. Ipagluto mo ako. Yung masarap ha? Sabi nito sa akin na tumayo na at hinila na ako. Napangiti na lang ako at nagpatiano dito. Mabait naman ito. Kung papayag lang ito, gugustuhin ko talaga siya maging kaibigan. After all, kapatid siya ni Kendra. Kapag ikinasal kami ni Kendra, magiging sister-in-law ko na siya. Pero parang malabo mangyari na maging kaibigan ko siya. Walang kaibigan na nagsesex. Wala rin matinong kaibigan na habang kausap ang kasintahan, nakita lang ang sexy niyang katawan na inuwala na agad sa focus. Anong gusto mo lutuin ko? Favorite ni Kendra, sinigang na baboy. Sige, ikaw bahala. Tumango na lang ako at inilabas na sa refrigerator ang mga sangkap na gagamitin. Pakanta-kanta naman ito habang abala sa cellphone nito. Maganda ang boss niya. Parang ang may anghel na umaawit na mas nakapagpagaan ng atmosphere. Gusto ko sanang i-request ang adobo pero naunahan na ako nito. Siguro namimiss dito si Kendra. Kaya yung makapagpapaalala sa kanya sa kapatid ko, palaging niyang binibring out kapag may mga ganitong usapan. Nang mapagod ako sa pagkanta, nagpa siya ako magpaalam saglit dito at may kukunin lang sa bag. Sa totoo lang wala naman talaga. Bigla kasing sumagi sa isipan ko si Daddy. Paborito niyang kantahin ang awit na kinanta ko kanina. Sa kanya ko narinig iyon. Any update sa case ni Dad? Tinawagan ko si Lucas. Ito ang hahawak sa legal na proseso habang kami nila Tori sa mga delikadong proseso. Nasaan ka ba? Nagpunta ako sa The Alphas Town pero wala ka naman pala doon. By the way, lahat pala ng kasambahay sa mansyon tinanggal ng tita Zafreya mo? Oo, pero hawak na namin sila. Nasa isang ligtas na lugar sila. Pwede ko ba silang makausap? Tanong nito sa akin. Yeah, kontakin mo lang sa Tori. Siya na bahala sa'yo. Okay, sige. Ayos ka lang ba? Kilalang kilala talaga ako ng taong ito. Bumuntong hininga ako at tumakbang patungo sa balcony. Ayos lang.
Pero gusto ko talagang sabihin hindi ako okay. Pero ayoko namang maging dahilan ng iba ang problema ko. So, kabalik na rin yan. May time pa naman ako. Makikinig ako sa'yo. Bahagi ako napangiti sa sinabi nito. Naging best friend ko ang lalaki noon sumabak ako sa una kong misyon. Saktong trabaho din iyon ni Lucas. Magkaibang ahensya nga lang kami. Pero layunin din naman ng grupo namin na isaayos ang maling sistema. Nahuli niya ako pero hindi niya ako isinama sa mga ikinulong. Nagpasalamat pa nga ito dahil nahuli nila ang mga target ng dahil sa akin. Alam din naman ng government ang tungkol sa grupo namin. Malaki nga ang naging ambag namin para sa peace and order ng bansa, kaya hindi rin kami kinalaban ng mga ito. Next time nila ako magkukwento. Magtrabaho ko muna. Ingat. Makulit ang lokong ito kaya binabaan ko na agad ng tawag. Amira? Sunod-sunod na katok ang pumukaw sa akin. Agad ako lumapit sa pinto at pinagbuksan ito. Yes? Nakangiting ani ko rito. Ready na pagkain? Sige. Sabi ko dito at sumama na rito. Pagdating namin sa kitchen, ready na nga. Nakahain na rin. Kain na tayo. Sinandukan pa ako nito bago nilagyan ng pagkain ng sariling plato. Maganang kumain si Cord pero ako, manakanakang subo lang. Hindi ba masarap? Worried na tanong nito. Mabilis akong ngumiti rito. Masarap. Sumimangot ito. Mukhang obvious sa mukha ko ang totoong sagot. Masarap naman. Sadyang hindi ko lang talaga favorite ang ganitong luto. Ayaw mo ba? Nito na bahagyang umangat ang kilay. Gusto. Ayos lang ito. Sabi ko rito. Saka mabilis na sumubo pero naging mabagal ang pagmuya. Huwag mo nang pilitin. Ayaw mo ba ng sanigang? Tanong nito. Bumuntong hininga ako at tumango. Ayoko. Pag-amon ko rito. Sana sinabi mo. Don't tell me sinabi rin ni Kendra na kung anong gusto kong pagkain or ini-offer ko sa'yo ay oo lang magiging sagot mo. Nakasimangot ito sabi. Ngumiti ako rito at umiling. Namimiss mo siya, di ba? Kahit sa pagkain man lang o sa mga bagay na magpapaalala kay Kendra, hindi ko tatanggi. Ani ko rito. No, asawa kita. Kahit pa nasa ganito tayong sitwasyon, hindi ibig sabihin wala ka ng right to disagree sa mga sinasabi ko o sinasabi ni Kendra. Kung ano man naging kasalanan mo sa kanya, hindi ibig sabihin nun ay magiging sunod-sunuran ka na totally. Mahalaga ang kapatawarin ni Kendra sa akin. Kung sakaling mapatawad na niya ako, lalayo na ako. Hindi niyo na ako makikita para hindi maapektuhan ang relasyon ninyo sa ginawa nating desisyon. Kasiyahan lang ng aking kapatid ang mahalaga. Malaking tinik sa dibdib ko matatanggal kung maririnig kong pinatawad niya ako. Ganun kabigat ang nagawa mong kasalanan sa kanya? Yeah. Tumayo ito at dinampot ang mangkok na sinigang at inilagay iyon sa lababo. Kurt, wala kang kasalanan sa akin. Hindi mo kailangan maging sunod-sunuran sa mga trip ko. So, kapag wala ako sa mood, makipagsak sa'yo ayos lang? Yeah? Parang hirap ang sagot nito. Napangisa ko. Magluluto na lang ako. Gusto ko ng spicy adobo. That's my favorite. Last time na kumain ako noon, sobrang nagustuhan ko. Tama-tama lang ang timpla ni siya. Ako kayo nagluto nun. Nakasimangot ko sabi rito. Para naman siyang gulat na gulat sa nalaman. Really? Yes. Kaya kung gusto mo yung matikman ulit, maupo ka na lang. Tumangutango naman ito na parang batang excited na matikman ang paborito niya. Kahit umasta siyang ganyan, basang-basa ko pa rin siya. Ano kayang bumabagabag sa taong ito? Pinapanood ko lang siya magluto. Pakanta-kanta pa ito habang naghahalo. Hindi ako nakatiis na tumayo at lumapit dito. Ikinulong siya sa mga bisig ko habang ang baba ay ipinatong sa balikat niya. Hindi marunong sa gawaing bahay si Kendra. Noong magkasama kami, ako lagi ang nag-aasikaso rito. Kapag naman may sakit ako, iniaasa nito ang pag-aalaga sa mga kasambahay. Minsan naiinis na rin ako sa sarili ko bakit palagi ko na lang silang pinagkukumparan dalawa. Tikman mo. Hinipan niya muna ang sandok bago iniumang sa akin. Ganun pa rin ang pwesto namin dalawa na parang normal lang ang ganitong gestures. Ang sarap. Mo. Napakagigig ito na bahagya akong siniko. Masarap talaga ako, pero itong adobo ko pinatitikim ko sa'yo, no? Natatawang ani nito. Masarap. Gustong gusto ko yung timpla mo. Good. 45, isang taka lang yan. Biro nito na ikinatawa ko. Sure,
kahit magkano pa yan. Nang sabihin itong luto na, ako na ang kumuha ng mangkok na paglalagyan ng adobo. Muli kaming pumuesto sa mesa at sabay na kumain. As usual, pilit itong ino-open si Kendra. Kung gaano kabait ang kapatid niya. Kung paano nila takasan ang daddy nila kapag pumupunta sila sa malapit na park. Hindi ko maintindihan. Sinasakyan ko lang mga sinasabi nito. Siguro kaya ganito ako ay dahil miss na miss ko na si Kendra na madalas malabong kausap pero mahal na mahal ko. Pagsapit ng hapon, pinili ni Kurt na manatili kami sa kwarto. Sana pala sa bahay na lang kami nito sa The Alpas Town. Plano yata nito matulog lang at hindi gumala. Sa bagay kung halos talibot mo na ang maraming bansa, ang ganitong out of town ay talagang pahinga lang nila. Nakahiga lang ito sa kama habang ako'y gustong-gusto nang lumabas. Pero hindi ko sinabi iyon sa asawa. Kahit na anong mangyari, hindi ko pwedeng ipilit sa kanila ang gusto ko. Tumingin ito sa akin at bahagyang nag-angat ng kilay. Ngumisi lang ako rito habang ito'y nagkabit-balikat. Ganun ulit. Kating-kati na akong iwan ito pero mas pinili kong manahimik at mariing ipikit ang mga mata. Amira, tawag nito sa akin. Ayos ka lang? Tanong nito na mas umayos pa ng higa. Mabilis akong tumango. Pasimpleng dinampot ko ang cellphone ko rito at tumayo. Baka tupakin ako once na manatili pa ako. Kukuha lang ako ng tubig. Magpahinga ka lang dyan. Hindi ko na hinintay na magsalita pa ito. Dali-daling naglakad ako patungo sa pinto. Binuksan iyon at mabilis na lumabas. Patakbong tinungo ko ang hagdan at mabilis na bumaba. Kung hanapin man ako ni Kurt, tsak na mamaya pa iyon. Sana lang makatulog siya.